Hi guys! Welcome back sa MSK Genmer or MSK Online Store. Today, ipapakita natin kung paano mag-set or magbago ng settings ng ating throttle na Liviae. Ang Liviae throttle po, ang kapartner niya na controller ay ito po. Yan, nakikita po ba? Yan. Oops, medyo malabo. Ayan, nakikita po. Alright. So, tulad ng lagi nating sinasabi, ang throttle at ang controller ay partner po lagi. Hindi po pwede yan na mix and match sa ibang brand kasi po, malaki ang chance na hindi yan gumana, hindi mag-communicate yung throttle sa controller. At may chance din po na masunog yung throttle or masunog yung controller kapag nagmi-mix and match po tayo. Alright? So, okay. Start na po tayo. So, on na po natin yung throttle natin. Alright. So, sa display, halos wala po pinagkakaiba to sa ibang throttle, ano? So, meron tayo ditong gear, 1. So, gagamitin natin yung M or yung mode button para mabago yan. So, 3 yung pinakamabilis. 1 naman yung pinakamabagal. Okay, etong 0 is yung speed display. Odometer, so dyan natin makikita yung total mileage ng ating scooter. Ito namang battery, so yung battery level. Okay, and then pindutin natin yung power button, lalabas yung trip. Trip is kung gaano kalayo na yung natakbo ng inyong scooter simula nung inon nyo siya. Ito naman is voltage, 52.1. Nakakonekta ito sa 48 volts na controller. So, ang full charge ng battery natin is 54.6. Okay. Alright, ito naman yung time kung gaano na katagal naka-on ang ating unit. So, ito seconds, ito naman minutes. Error, of course, kung may error or error codes, dito po siya lalabas. Error 1, 2, 3, mga ganun pa. Okay? So, para makapasok tayo doon sa settings, i-hold lang po natin itong M, tsaka itong power button ng 2 to 3 seconds. Alright. So, ang P02. P02 is unit of speed. Okay. Oops. Medyo mabilis yung standby time niya. No? Okay. Kapag 0 is kilometer per hour. Kapag 1 naman, miles per hour. So, nakikita niyo. Ayun. Mile. Tapos, ito naman. Oops. Sorry ulit. Okay. So, 1 kapag mile. 0 naman kapag kilometer. Okay? Okay, sa P3 tayo, ano? Sa P3, itong throttle na to, pwede siya sa 24 volts, 36 volts, 48, and 60 volts. Pero syempre, depende pa rin yan sa controller ninyo. Okay? So, kung ang controller nyo ngayon, gamit is 48. So, iset natin siya sa 48. Kapag mali ang set nyo dito, hindi magiging accurate yung display ng battery bar natin. Ito, ayan, nakita nyo. Hindi siya magiging accurate. Okay? Okay, next tayo. P4. P4 is timeout display ng ating throttle. So, ibig sabihin, kapag ilagay ko sa 3, ibig sabihin yan, 3 minutes. So, kapag 3 minutes na, wala kang activity sa scooter mo. So, yan, 3 minutes lang nakaganyan, mamamatay yung throttle mo or mamamatay yung throttle and controller mo. Okay? So, next one is P6. P6 is wheel diameter. Yung outside diameter nitong gulong natin or nung motor. So, kung 10 inch yun sa inyo, lagay nyo dito 10. Ako nilalagay ko siya sa 8.5 kasi 8.5 lang to. So, inches po yan, ano? Kapag mali po yung nailagay nyo dyan na sukat, so hindi po accurate ang magiging reading ng ating speedometer. Tapos,
hindi rin po magiging accurate ang pag-record ng ating odometer or mileage. Okay, next one, P7. P7, magnet count. So, kalimitan dito, default values na ito. So, kung ano yung value nung unit nyo, nung natanggap nyo siya, wag nyo na pong baguhin. Okay, pero kung gusto nyo pa rin baguhin or i-verify kung tama yung nakalagay doon, try nyo i-research yung datasheet ng motor nyo. Or, buksan yung motor nyo para makita nyo kung ilan yung magnet doon sa loob ng motor. Parang yan, nakikita nyo ngayon sa screen. So, ganyan na itsura ng motor kapag inopen nyo na siya. Meron siyang magnet na nakapalibot. At tapos yung datasheet naman, ganito yung itsura. So, makikita nyo dyan, merong number of magnets or number of poles or pair of poles. So, yun yung mga informasyon na kailangan nyo para kung gusto nyo ma-verify yung P7. Alright, hindi ko nabaguhin yan. So, P9. P9 is kickstart or non-kickstart. Kapag 0, 0 is non-kick. Ibig sabihin, kapag nag-throttle ako, aandar na agad yung motor ko. Okay, so ganun yung ibig sabihin ng non-kickstart. Ibig sabihin, hindi ko na i-kick yung scooter para siya umandar. Okay, so try natin. See? So, ibig sabihin, non-kickstart siya. Kung makikita nyo rin doon sa throttle mismo, focus natin ayan po, makikita nyo 0. Ibig sabihin 0 or non-kickstart. So, yun po yun. Ilipat naman natin siya sa 1 or kickstart. Okay? So, hintayin lang natin mag-save. Alright, so nag-save po siya. So, kung makikita nyo maigi, ay kung itatry natin, sorry, hindi po siya nag-save. Ayan, 1, tapos i-hold po natin. Ayan, nakasave na po. Tapos exit natin. Okay, so makikita nyo na nag-save, magkakaroon na siya na non-zero. Ibig sabihin ng non-zero is kickstart na siya. Okay, so pag tinry natin yan, miski tina-throttle natin, hindi aandar yung ating unit. So, kailangan, i-kickstart ko muna, parang ganito. Tingnan nyo po kunwari, kinik ko. So, yung pag ganun ko ng kamay ko, parang yun yung kick ko ng scooter. So, para umandar siya onte, saka ko siya ita-throttle. Okay? So, yun po yung kickstart. Okay, so i-verify natin kickstart. So throttle ko ulit, hindi po siya aandar. Okay. So next, ibalik ko lang to sa 0 kasi may iti-testing pa tayong susunod. Okay, P15. P15 is maximum speed ng scooter. So kapag naka 100 po yan, ibig sabihin kung ano yung maximum speed ng scooter mo, ibibigay ng scooter mo talaga. So, kapag 90%, ibig sabihin, 90% lang nung speed yung makukuha mo. Okay? For example, naka 100% ka. Tapos, ang maximum speed ng scooter mo is 100 kilometers per hour. So, ibig sabihin, kaya nyo yung ma-achieve ng 100 kilometers per hour. Pero naman, kapag naka set lang to ng 90, ibig sabihin, ang maximum speed na makukuha mo lang is 90 kilometers per hour. So, ganun po siya. Ginagamit to para, halimbawa, may gusto yung gumamit ng scooter nyo na medyo takot sa mabilis, so pwede nyo iset ng mas mababang speed. Or sa mga baguhan, or sa bata, kung gusto nyo ipagamit, so, babaan nyo na lang. Okay? So, next po tayo. P16. P16 is cruise mode. 0 kapag naka-off. 1 naman po kapag naka-on. So, ang cruise mode, from the term itself, cruise, para kayo nagko-cruise lang, cruising, ganun-ganun. Kapag nag-throttle kayo, tapos tumatakbo kayo ng constant speed, for example, ganito
So, yan po ang cruise mode, ano. So, kung mapapansin nyo, simula nung tinrattle ko siya, tapos constant speed lang tayo sa 17 kph, biglang lumabas tong logo na to after siguro mga 6-7 seconds. So, ibig sabihin, pumasok na siya sa cruise mode. So, maganda to kapag nasa malayo ang ride ka, tapos diretsong daan. Siguro sa mga probinsya, maganda ito kasi wala gaanong traffic, so dire-diretso ang takbo. So, magagamit nyo yung cruise mode ng maganda. So, para naman makancel yung cruise mode, i-brake nyo lang yung scooter nyo kanan or kaliwa para makancel yung cruise mode, or itatratan nyo lang ulit. Tignan nyo po So, na-cancel na siya. So, yun yung pinaka-use ng cruise mode po. Pero kapag naka-cruise mode po kayo, kailangan nyo pa rin pong hawakan yung handlebar, okay? Wag na wag po kayo magsi-single hand kasi delikado po yun. Alright? So, next po tayo. P98. Sa P98, hindi pa ma-verify, ano? Pero, sa ngayon, iwan na lang muna natin siya kung ano siya. P98. And then, P99. So, wala rin. Hindi rin natin siya mabago. And then, although, of course, yung mileage ng unit natin, hindi natin yan mababago. Alright? So, off na po natin. Tapos, check natin. Actually, meron din siyang USB dito. Itong USB na to, tulad ng mga ibang finger throttle. So, dito, nag-upgrade ng firmware or nag-charge ng cellphone or anything. Pero, advice ko na lang, huwag nyo na po itong gamitin. Kasi, syempre, mahirap na. Baka mamaya, yung USB na isasalpak mo dito, may sira pala or grounded or grounded nga. Tapos, nadamay pa yung throttle mo. Sayang naman. Okay? So, that's it po. At salamat sa inyong panonood. Sana po i-like or subscribe po ang video natin. Ang channel natin. Kung meron po kayong ibang throttle or controller na gustong i-feature dito sa channel natin, pa-comment lang po sa baba. Alright? Tapos, kung meron naman po kayong electric scooter spare parts na hinahanap, pa-check na lang po ng link sa baba. Meron kami diyang Lazada and Shopee store link po. At baka nasa amin po yung hinahanap nyo na spare parts. Alright? Once again, this is MSK Janmer. Thank you for tuning in. Bye-bye!